Ayan guys, sa mga nagpaplano mag DIY ng solar panel guys, meron akong ibibigay sa inyo ng computation para makapag DIY kayo guys. Ngayon guys, ito yung inverter natin, 1000 watts yan. Ito yung charger controller natin, kung tawagin yan SCC, 30 amperes, 290 watts. Tapos ito yung breaker natin, DC yan, 16 amperes. Tapos breaker natin sa battery, ito sa panel, ito sa battery, 40 amperes yan, DC. Tapos yung breaker natin sa inverter, 125 amperes or 100 amperes. Ngayon, ito yung panel natin, 305 watts, 8.42 amps saka 9.04 amps. Ang kukunin natin dyan, 9.0 amps. Ngayon, ito yung positive negative natin. Tatakbo yan papuntang breaker sa positive. Tapos yung negative niyan guys ng panel, yan, tatakbo din yan dito sa negative ng panel. Tapos yung positive nitong breaker, pupunta yan din sa positive ng charger controller. Negative din dito. Pag ganun lang yan, may tanda na may positive negative eh. Tapos itong charger controller natin, positive negative pupunta yan sa breaker. Yan. Tapos sa baba naman sa battery yan guys, pupunta sa positive. Tapos negative dito sa negative ng battery. Tapos itong jumper ka rito sa positive ng battery, pupunta yan dito sa isang breaker. Ganun din sa kabila, negative pupunta sa kabilang breaker. Breaker ng inverter na 1.25 amperes or 100 amperes. Tapos yung positive niyan pupunta ngayon yan dito sa inverter. Yan. Yan pupunta yan. Yung negative yan pupunta sa inverter. Yan. Tapos yung positive nitong inverter pupunta yan dito sa outlet ng 220 volts. Saka yung negative yan pupunta dun yan. Yan pupunta yan guys. Kaya magkakaroon na yan ng kuryente na 220 volts guys. Ngayon ang computation niyan guys, ang panel natin is 305 watts, 9.04 amperes. Ito yan guys oh. 9.04 times 1.25 equals 11.3 amperes. Wala namang 11.3 na amperes na breaker. Kaya ang kukunin natin is 16 amperes. Hindi tayo pwedeng mag 10 amperes. Kailangan laging mataas ng konti. 16 amperes ang ilalagay natin dyan ha. Tandaan nyo. DC breaker. Tapos sa charger controller natin, ito yon. Yan. Or SCC kung tawag.